So, ayan guys, ito is si Tinkerbell. Ayan, at ikakat ko siya. Ayan, hinahalo ko dyan yung soil mix na aking gagamitin. Ayan, hinahalo ko muna siya. At ayan si Tinkerbell. Need na niyang i-repot. At ayan ang gagawin natin today. Then ayan, tingnan nyo yung kanyang mga stem o ano na siya, dry. Ayan, nag-dry yung kanyang mga stem. Ikakat natin yan. Then ayan, mabait naman itong si Tinkerbell compared to variegated Tinkerbell. At ayan, meron na din akong propagation na to. At ayan, start na tayong ikat. Kasi yung mga stem niya is nag-dry. Then ayan, need nilang i-cut at i-repot. Ito is for ano lang siya, babies. Then nagka-roots na siya Ayan, then ayan, ikat natin sila. Meron na silang mga aerial roots. At ayan, parang hindi na din kasi sila healthy dito. Need na din nilang palitan ng soil mix. Kasi sobrang tagal na itong nakapat dito. At ayan, puro aerial roots na sila At yung iba is, ayan tulad niya, nag-ano na yung stem niya. Nag-dry na. Then, ayan, ikat na natin sila para mairipat natin sila ng sa ibang pots at new soil. Then, ayan itatabi ko to baka sakaling may mga tumubo na mga babies sa sa pinagkatan natin. Then, ayan, ito yung mga nakuha nating cuttings. At ayan, ang dami din nila. At ayan, i-air dry ko muna ito. Ayan, bago ko i-repot, air dry ko muna siya. Then, ayan, i-remove lang natin yung mga dry leaves. Ayan, sa niya. Remove na natin yung mga dry leaves niya. Then, ayan, i-air dry ko muna siya para matuyo yung kanyang stem or yung pinagkatan natin. Para hindi siya mag-rot. Then, ayan, mabait naman itong si Tinkerbell. Nasa ROS siya, or rain or shine area. At ayan, na-remove na natin yung mga dry leaves. I-air dry ko muna siya, guys. Then ayan, ito na sila, na-air dry ko na. At ayan natuyo na yung yung pinagkatan natin. Yung stem niya, pwede na siyang i-repot. Then ayan, today is i-repot na natin siya. At ayan, ito yung gagamitin kong pots. Nilagyan ko ng rice hull sa ilalim. Then ayan, lalagyan na natin siya ng soil mix ko. Ang soil mix ko dito is loam soil. Then meron siyang more on rice hull. Ayan, para mas madali siyang ma-drain. Then ayan, meron din siyang pumice stone kasi ito yung used soil ko. Then ayan, ginamit ko lang ulit siya. At dinagdagan ko ng rice hull, more on rice hull siya. Then ayan, dito ko itatanim ang ating mga cuttings ng Tinkerbell. Then ayan, si Tinkerbell is mabait naman siya. Then ayan, need niya lang talagang i-repot kasi matagal na siyang nakapat doon. Then ayan, lagyan natin siya ng fertilizer. Ang fertilizer na to is Osmocote. Ayan, slow release fertilizer. Then ayan, i-repot na natin itong aking Tinkerbell para mas maging healthy sila. Kaya lagyan natin siya ng fertilizer. Then ayan, mas mabait siya kaysa kay variegated Tinkerbell. Ayan, ito is din siya, matakaw siya sa water. Ayan, gusto niya ng water palagi. Pero hindi ko siya wina-water madalas, once a week. Ayan, then nasa rain or shine siya. Tapos ang pinandidilig ko is rainwater. Pag umuulan, ayan, madalas silang mabasa or madiligan. Hinahayaan ko lang.
Then, ayan, pero once a week ako kung mag-water sa kanila. Then, ayan, ayusin lang natin para magkasya yung ating cuttings dito. At, ayan, sana is mas maging healthy sila dito. At, ayan, tingnan nyo ang liliit ng kanyang stem. Then, kaya need na niyang i-repot baka kasi wala na siyang nakukuhang nutrients sa soil na ginamit natin kasi matagal na nga at yung soil niya is na bumaba na ng bumaba. Then ayan, puro pamis na yung natira doon. Then ayan, ito is loam soil, then more on rice hull. Sana is magustuhan niya dito at ayan, ang dami nila. Mabait naman ito, yung propagation ko is andon, okay na siya. Then ayan, mas mapapadami pa natin to kasi sa cuttings nga. Then ayan, para mas siyang tingnan, mas lush. Then ayan guys, halos na puno yung pots, or puno talaga yung pots. Then ayan, sana magustuhan niya dito. At ayan si Tinkerbell. Yung variegated Tinkerbell is din siya, para matakaw din siya sa water kasi ang bilis mag-dry ng kanyang mga leaves sa lower. Ayan. Then, ayan, dun sila kumukuha ng water. Ang bilis nilang mag-dry, kaya nalaman kong mas gusto nila ng water. Matakaw sila sa water. Then, ayan, dagdagan lang natin ng soil yung mga pagitan nila. Then, ayan, nakapag-pot na tayo ng Tinkerbell at napuno yung pots. Sana is maging lush sila dito. At, ayan sila. Di ba ang gandang tingnan pag, lush. Then, ayan, lagyan lang natin ng soil yung mga side. Then, ayan. At, sana maging okay sila dito. Ayan, ayusin lang natin. Maganda itong Tinkerbell na to, lalo na yung variegated Tinkerbell. Then, ayan. Lagyan lang natin sa mga side. At, then, ayan. Maglagay lang tayo sa mga side nila ng soil mix. Then, ayan, dito sa gilid na to. At ayan na sila guys. Mabait din itong Tinkerbell. Kaya try nyo din. Maganda din siya. Lalo na pag lush siya, diba? At ayan. Ito, ayusin lang natin to. Dagdagan natin siya ng soil. At ayan, iasog natin tong isa. Para magka-space naman kahit konti itong maliit. Ayan, diba? At dagdagan natin siya ng soil. Ayan. Dagdagan natin dito ng soil sa gilid. At ayan, dito pa. Ayan. Para mas maganda siyang tingnan. Ayan, dito. Ayan. Ayan, okay na. Ayan ang ating Tinkerbell na nakat. Na in-air-dry muna natin bago i-repot. At ayan guys, ayan na sila. And thank you for watching guys. At ayan, try nyo din mag-alaga ng Tinkerbell. Ayan na sila guys. Thank you for watching.